Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at eto nga mga ka-review natin na pinatakas si Tamba. Huli ang sabwatan. Nako, yan mga kaubayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kaubayan, simulan na po natin to. Pasok Trying to catch up on the legacy, close unquote, on the legacy na ek-ek. Kasi gusto mong mapalitan yung nagpoporma na legacy ng Marcos administration. Ano yung Marcos legacy? Putang na pinaka-corrupt na presidente ito, pinaka-tarantado, pinaka-weak, etc., pinakamalaking nakawan sa kanya nangyari. Correct. Ek-ek. Siyang bumudol sa amin, ang dami pinangako, hindi nagawa. 2 taon ka na, papangako mo pa yung mga pangako mo, Diyos ko. Hindi mo nga nagawa. Mga kabayan, no, yung bigas, no, pinagmalaki niya sa SONA yung bigas, no? Walang kwenta naman 'yan eh. Ha? Hindi nga mapakinabangan ng taong bayan. Hindi lahat ng taong bayan nakikinabang diyan sa 20 pesos na kilo ng bigas ninyo. Pinagmamalaki pa sa SONA. Ay, grabe naman, no? Yung pangako na una eh. Kaya nga, wala. 2 years, no more. No more time. No more na talaga. It's too late in the day, Bongbong Marcos, na magabol ka ng legacy. Because you will be remembered after 4 lousy years. Lousy years. Where in those 4 years, nangyari yung pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan ng bansa natin. Parang mag-comment tayo. Kasi marami naman vlogger na magko-comment dyan sa SONA. So, bigay lang ako ng aking panaw. Let the other vloggers touch on the details, detalye. So, what do I think of the SONA? Kayo, comment kayo. What do you think of the SONA? Yung SONA ngaling mga kaubayan. Yun po ang naiisip ko yan. Yun po yung comment ko dyan, no? Yung analysis natin dyan SONA ngaling mga kababayan. So, maingay yung aso. Pasensya na kayo kung maingay. Okay lang po yan. So, basically, yung 1 hour plus na yon ni BBM, parang di nga ako nag-enjoy dun sa pakikinig mga kababayan. Wala naman lang kalatoy-latoy Parang malikot yung kamay, Yung dito. Parang malikot. Parang na-overdo. Tinignan ko yung mga previous na SONA ni BBM. Hindi naman ganun pronounced yung kamay, yung kanan na kamay. Pero ngayon, very pronounced. Kaya sabi ko, na-overdo. Siguro tinignan yung dating mga SONA, ganun yung style niya, ginagaya ngayon yung style na ganun. kung si 01 yan, Alam niyo mga kabayan, wala naman yan sa pag-deliver ng ng speech mo, no? Wala yan sa pag-deliver. Maganda nga yung speech mo, for example lang pero hindi naman maganda, di ba? For example lang, maganda yung speech mo. Pero yung katotohanan mga kabayan ay hindi naman nakikita. Puro fantasy lang yung nakikita sa speech mo. So wala rin, walang kwenta pa rin yun mga kababayan. Si 001 ang nagsosona. Kaya parang mas bata, okay. So anyway, nagsona. Standing ovation ang SONA. Lagi naman. Standing ovation. Grabe itong mga buhaya kasi. Okay. Baka sabihin sour graping ang mga Duterte supporters. Bahala na mga kayo, bahala kayo mag-comment, no? Sabihin na pagkakaintindi nyo doon sa SONA, ano yung nararamdaman nyo. At share ko sa inyo yung aking pananaw. Sige na, sir. Which is, gusto ko to. Ngayon yung pang-5 SONA na niya. 5. So last SONA niya next year. Second to the last. Kasi 2028, SONA na yan ng next na president. Hopefully, kung walang problema, si Inday Sara siguro yun. Correct. Or kung merong problema, ibang presidente, no? Si Baste, Kung sino man. Baste. Marami yan. Pagka nawala si Inday Sara,
kung success sila na pitikin si Inday Sara, kung lang yan. Ah, iba ang mafe-feel na presidente. Okay, kung ika-5 SONA na niya. So I would like to look at it from the entirety. Helicopter view, satellite view, no? Entirety Top view, ng top lahat view. ng to. Pag ikaw presidente ka ng Pilipinas, mga kababayan, 6 na taong ka lang. 6 na taong ka lang. Therefore, yung 6 na taon na yan, no? Yung unang-unang SONA mo, dapat sa lahat na magiging presidente, lahat na magiging leader, minsan lang maging presidente, 6 na taon yon. Correct. Dapat ay Kaya sabi nga ni former President Duterte, gagawin ko na ang lahat ng makakaya ko. Ha? Dahil hindi habang buhay ay presidente ka. Di ba mga kabayan? Oh. Tulad ng ginawa ni former President Duterte, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ha? To serve and protect, no, the Filipino people. Parang PNP lang, di ba? Pero ganun talaga, serve and protect talaga yan, no? Pero dito kay BBM, mga kabayan, natikban ba natin yon, mga karibin natin? Napakalaki po ng agwat no, ng pamumuno ni BBM, ng pamumuno ni former President Duterte. Nako, kung ano pa, kung sa karera pa mga kabayan, pinakain po ng alikabok yung kanyang pamunuan, mga karibin natin, ha? State of the nation siya. So kung ano yung aabutan mo, kung ano yung aabutan mong Pilipinas. Kasi mananalo ka May 10, kunyari, no? Kung ganun yung election, for example. May 10, alam mo na by, and then, kung sino mananalo, kung panalo ka na, president-elect ka, halos may 1 buwan, para malaman mo, president-elect ka na eh. So, may dating ka na, naboto ka na. So, dapat, alamin mo na kung ano yung sitwasyon ng gobyerno. Sa bagay, kung tatakbo ka ng presidente, dapat alam mo na talaga. At may mga debate yan during election, campaign, di ba? So, wag ka naman tatakbo ng presidente, hindi ka naman dapat maging presidente kung di mo alam yung nangyayari sa Pilipinas, no? So, alam mo basically kung anong takbo ng Pilipinas. So, yung state of the nation mo, yung una, yun yung supposed to be kung ano yung starting point mo. So, mahalaga yung unang-unang SONA because one, you should be able to tell the people the real state of the nation na inabutan mo. Kasi may palis na presidente, papasok ang presidente, sabihin mo, ito inabutan ko. 12 trillion ang utang, 12 trillion na ang utang. Dati yan, 6 trillion, naging 12 trillion. Tapos, ito ngayon, pak ang financials natin, bla bla bla. Ito ngayon yung hinaharap natin mga problema, bla 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 bla. Ito yung ganyan-ganyan. Actual state of the nation. Para naintindihan ng tao. Kasi, kung ikaw ay magiging presidente at biglang bara-bara ka nang maging presidente tapos hindi mo in-explain yung sabihin mo lahat kung ano yung problema. Para hindi ka later on sa administration mo, later on, bintang ka ng bintang. Nagsimula yung flood control kay Duterte pa yan, ganun ba? So kung malinaw yung number one, the starting point, any president for that matter, any leader who will assume power, who will assume nanalo ka, magsusumpa kayo, kinakailangan sa unang state of the nation ninyo, sabihin nyo, yung talagang estado na aabutan nyo. You are explaining your starting point para maintindihan ng taong bayan. Ganun pala. Ganun pala. Ganun. Ito yung mga problema. Pak. Ito yung problema. Ito yung mga Pangalawa, ito yung plano ko. Ito yung vision ko sa 6 na taon. Kung mamarapatin nyo, mga kababayan, pwede mo sabihin yon, dadalhin ko na kayo mas malayo. Yung akin lang kayang gampanan yung 6 na taon, pero yung malayong malayo, kung 50 taon, kung 6 times 10 presidential terms, 10 presidente, 6 times 10,
60 years. So, kung kailan ka maging presidente, 2022 plus 60, 2082. Gusto mo, dalin mo na ng 2100. Yun na yung pinaka-vision mo. And then, with that vision, ito yung gusto kong mangyari sa Pilipinas, sa term ko, ito yung gagawin ko. Defined, detalyado, at may naka-bullet point. Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, and Year 6 at the end of my term. Para yung susunod, mag-State of the Nation siya, sasabihin kung ano yung aabutan niya. BBM, sasabihin ni Inday Sara, tarantadon to, iniwanan ako ng 22 trillion na utang. Iniwanan ako 22 trillion na utang, lintek na to, kung ano-ano, kung ano-ano yung pinangako, kunyari, etc., tas may corruption, etc., bangkarote. Baka masabi pa ng susunod na presidente, saan kaya nilagay yun, no? Saan kaya nila nilagay yung pera na inutang nila? Wala naman akong nakikita. Diyan na magkakaalaman mga kababayan, no? Ang bansa. Yun. Kaya nga, Inday Sara, pag ikaw naging presidente, State of the Nation, yung unang-unang sasabihin mo is yung starting point mo. Yung iniwanan sa'yo. Correct, para Para malaman ng ikaw, taong bayan. hindi ka mapapasama sa mata ng Correct. taong bayan because pagka napasama ka, you lose political capital. Ang mahalaga dyan, sabihin mo yung starting point. Very important yon. Pagka kayo naging presidente ng isang kumpanya, manager ka ng isang division ng kumpanya o department head ka, you find out what is your starting point and then you tell your boss, bossing, ito yung akin, inabutan. Pak. Ito yung nagpapadya na mag-rally mga tao. Gusto na mag-union ng mga tao. Gusto nang mag-mass resignation ng mga tao, bla bla bla. Ito yung problema ng tao, sahod, bla bla bla. Ito yung maraming absenteeism, maraming o kaya, bagsak yung sales natin. Minalulugi tayo. May bagong may bahala ka. Pero ang sa akin, na suggestion ko sa inyo, kayong mga gustong maging presidente, dalin mo na sa malayo. Vision. No? Vision. So yung unang taon, nadinig nyo ba yung kanyang State of the Nation? Balikan nyo, reviewin ninyo. State of the Nation. Performance, pati lahat ng ahensya mo because you are chief executive. So if you are, there are numbers to measure you with. Numbers, kunyari, collection, income ng gobyerno. For example, we're receiving 5 to 6 trillion. 5 to 6 trillion. Kunyari, sinabi mo in the first 6 years, by the end of my term, yung 5 to 6 trillion na yan, magiging XXX, kung ilan. Magiging Gaya nga po mga kababayan sa sa Maharlika Fund, di ba? Sabi nila magpo-profit daw yung yung Maharlika Fund, di ba? Kasi i-invest nila mga kababayan. Ewan ko lang kung nag-profit ba yon or nabangkarote na yung Maharlika Fund, no? Wala na kasing wala na pong balita about sa Maharlika Fund, mga kababayan, no? Sana isinali man lang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. In-update niya yung taong bayan patungkol po sa Maharlika Fund, no? Kung kumusta na, kumita na ba ito? May natitira pa ba? Di ba yung kasi mga tanong ng taong bayan, may natitira pa ba sa Maharlika Fund? Galing po yun sa sa mga insurance, di ba? Kinuha nila like for example yung ginaya nila sa PhilHealth. Di ba? Buti nga sa PhilHealth nag-react na yung taong bayan eh. Kasi kung hindi po nag-react ang taong bayan, malamang sa malamang mapupunta yun like sa nangyari po sa sa Maharlika Fund mga kababayan, no? Ito pang isa mga kababayan, sinasabi niya malapit na. Malapit nang mapanagot si Tambaluslos. Inayupak na yan, parang hindi naman alam ng taong bayan. Parang hindi naman alam ng taong bayan na yan, no? Sabi nga ng taong bayan ay pinatakas na. Nagtatanong po pinatakas na ba si Romualdez kasi mukhang nahuli yata no? Sa immigration. Napapalabas ng bansa. Nandito pa ba talaga si Romualdez sa ating bansa o nandun na sa ibang bansa? Kasama na si Saldico mga dalawa na sila. Dalawa na silang hinahunting
mga kababayan. Kung totoo. Kung hindi, nagsabwatan sila. Pero kung huli silang nagsabwatan, di lahat ng sinasabi po sa SONA ay puro kadramahan lang po mga kababayan. No? Puro kadramahan lang. 7 trillion o magiging 8 trillion. Doable siya kung may plano ka kung paano gagawin. Pero doon mo siya kuhanin within your 6 years. Hindi kasi nila mga parang yung pagpaplano nila parang hindi parang hindi nila pinag-aralan mga kababayan, no? Yung pagpaplano ng administrasyong ito. Kasi biruin mo mga karibin natin plinano po nila at sinabi nila sa taong bayan na 20 pesos per kilo ng bigas. Oo, doable. Doable para sa iilan lang. Ano yan? Sila lang ang residente ng Pilipinas? Sila lang ang tao sa Pilipinas? No? Isang region, sabi doon sabi ni one region, one Kadiwa store. Loko-loko ba kayo? Ha? Buong rehiyon, isa lang yung Kadiwa store? Mga kababayan, paano yung ibang city, yung ibang lungsod, mga kababayan, pupunta pa dyan? Tapos yung makaka-avail, iilan lang? Niluloko tayo ng mga ito Akala nyo ba achievement yan? Achievement daw yung 20 pesos na kilo ng bigas, yung Kadiwa store, mga kababayan. Para sa akin, failure nga po yan Bakit? Parang nadidiscriminate po yung iba nating mga kababayan, no? Bakit hindi ba sila mga Pilipino na hindi sila pwedeng makapag-avail dyan? Ha? May specific lang na tao na pwedeng dyan makapag-avail, di ba? Ginawa niyong pangako yan nationally, no? Hindi po dyan lang sa rehiyon na yan. Di ba? Nakakahiya po. Para sa akin, ewan ko lang, para sa inyo pero para sa akin mga kababayan, failure po yung 20 pesos na kilo ng bigas na yan mga kababayan. Kasi dapat binibigay na lang yan Bakit binibenta pa? Di ba? Yung iba nga mga kababayan, nagpakita sa Facebook, no? Sa mga social media, pinapakita po nila mga kababayan yung 10 kilos mga kababayan, nagiging 8 kilos na lang. So yung 2 kilo mga karibin natin napunta sa maleta. Inayupak na yan. Pati ba naman yan? Isusubo na lang ng mga Pilipino, nanakawin nyo pa. Langya kayo. Meron kang mga sasabihin na mga plano na within the 6 years, like building a road, building a bridge, building a dam, building kuryente, building ek-ek, na? Kahit yung kubeta lang na tabi-tabi na walang wall. O kaya yung mga iba-ibang project na yung nagigibang tulay. Pero alam niyo, kahit hindi nasabihin niya ni Sir Dado makikita naman natin, no? At saka kung talagang may project talaga ang administrasyong ito, yung talagang may pagmamalaki nila mga kababayan na kung meron po talaga, di sana yun po ang laging sinasabi ni Claire Castro, yun po ang sinasampal ni Claire Castro sa ating lahat, di ba? Tuwing press ko niya. Kasi iba po yung project nila iba po yung ino-operate nila. Duterte po ang ino-operate nila para mawala sa kanilang landas, no? Pero kung mayroon po silang mga infrastructure program o project, di ba? Or kung anumang project, yun ang ibinabalandra sana ni Castro sa bawat sa bawat press con. Hindi yung Duterte, eto banatan natin si Duterte, eto na ang project natin, walang iya talaga. At kinakagat rin naman ng mga mainstream media. Nako. Pero pagka explain mo. So, bakit magandang ma-explain yon? Para hindi ka, yung susunod na presidente, hindi nagke-credit grab. Hindi nang BBM. Kasi pagka sinimulan yung MRT 7 ni Duterte at sinabi mo na itutuloy mo yung MRT 7, the credit will go to both of you. Correct, Tinapos mo, napondohan, tinapos mo. Ito, sinimulan. No? Hindi yung Hindi ikaw lang. lahat pasok sa administrasyon. Mali nga mga kababayan kasi hindi na nga sa kanila yung proyekto, grinab pa nila yung credit mga kababayan. Ba sila pa ang nag-angkin, ninakaw pa nila yung credit mga kababayan. No? Hindi sila tapat, no mga kababayan. Administration mo, ikaw gumawa. Pangit.
Pangit. Pangit yun. Pati yung mga, ano yung mga basa Davao eh. O, ikaw ba gumawa nun? Correct. Credit grab ang bagsak nun. Credit grabber. Kasi, hindi malinaw. You're on your fifth SONA, naghahabol ka pa na accomplishment. On your fifth SONA, second Nagpaplano na nga, nagpaplano pa nga. Yan ngayon nga eh, panglima, nagpaplano na naman eh. to the last, dapat confident ka na. Correct. No, ngayon nga mga kabayan, sabi ng ating mga kabayan, ako, nagpaplano na naman. Baka nagpaplano na naman sila magnakaw, mga kabayan sa kaban ng bayan. Eto, bantayan po natin to. 7 trillion po ang budget ng 2027. Malamang. Eto, aabangan po natin to. Baka dito, mga kababayan, talagang, di ba, prima facie na talaga yung mga ebidensya dito, di ba? Anyway, ano po masasabi niyo dyan mga kabayan natin? Ito, pasadahan din po natin to mga kabayan natin. Worst one that Teka lang ha. that one Ito po that si we have Mayor now Baste. or a better one. Oh. So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Good afternoon. Grabe na. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, nasa inyo ang kapangyarihan, nasa amin ang katotohanan, di ba? Ang galing, ang ganda pakinggan eh, no? And thank you for your trust and confidence in me. Maraming salamat sa inyo. Alright, reaction TPPH nagbabalik. Ayan, mga kabayan. Reaction ati o speech National Assembly. For personal ambition, I am here to make this country work. Masyado nang mataas yung masyado nang maraming nangyari. The core objective of one of the core objectives of PDP Laban is what? It is federalism. We have to remember this because we believe that in a federal system of government, we will be able to govern ourselves kung paano natin talaga gusto yung direksyon ng ating bansa. Look now, in a unitary system of government, anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Sa malita yata. Sa Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? corruption Yung yata. impeachment ng Vice President. Oh, impeachment. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this Correct. 2028. Now I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power and that is centralized right now kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates.
They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Correct. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. Mhm. All of us members of this party will not have an ambition of his own, and our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. Tama na. Okay na to. Yung mahalaga kasi, yung kinabukasan. Tama. I have Correct, children. You have children. You have grandchildren. What kind of future do you want for these kids? A worst one that we have now, or a better one? Siyempre, better one. So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo ha, ako na last kulong. Pero maluoy ta, maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Correct. Yan talaga ang... And yung pera, sinasayang. It is estimated that we have lost up to 1 trillion in corruption already. And look at our environment. Look at the people. People are still suffering. People are still hungry and very dissatisfied with this government. Correct. The survey showed, ang presidente natin ngayon got a survey, an approval rating, which is a disapproval rating, negative 27. Kung iisipin mo, it is not approval no? Disapproval na yan, mga kababayan, kung negatibo na yung resulta. Di ba? Disapproval na yan. Niloloko nyo bang taong bayan? Hindi na po yan approval Pag negatibo, kasi yung approval, mga kababayan, dapat makatungtong ka man lang na. Yung zero nga, hindi na approval yun kasi zero na Di ba? Eto talagang wala na to. Di puro na to disapproval, mga kababayan. Niloloko lang tayo dito Di na natin kailangan pag-usapan pa. The people are already sa tawagan The people already know. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. kasi nakita Kasi, natin. Nakita ng mga Diba? Pilipino Mm, kung ano ang klaseng gobyerno correct. ang hindi maganda. Mm. They have contrast to what? Yan, mga kababayan, maganda to kung tayo na-learn na natin, no? Yung parang lesson learned, no? Ano kung hindi pa rin tayo nagkaroon ng learning dito sa mga nangyaring ito, di ba? Kasi yung ibang Pilipino parang isigula ka lang tayo, parang ganoon lang Walang pakialam, mga kababayan, di ba? Kasi sabi nila, maging sino man daw ang presidente, hindi naman daw sila yayaman, mga kababayan. Correct. Hindi tayo yayaman maging sino man ang presidente, di ba? Pero pagagaanin lang nila yung buhay natin, mga kababayan. Hindi tulad ngayon, grabe, di ba? Hirap na hirap. Kung dati, for example, nakakabili ka, yung 1,000 mo, nakakabili ka pa ng, nakakapag-grocery ka pa, marami ka pang nabibili. Just Joseph, ngayong mga kababayan, yung 1,000 mo. Isang plastic na lang siguro. Baka hindi nga umabot ng isang plastic bag na maliit, mga kababayan. Diba? Ganun po ang ibig kong sabihin, no? Maging sino man ang presidente, talagang hindi po tayo yayaman, no? Pero, kung hindi tayo magsumikap din, di ba? Kasi inspiration kasi yan, mga kabayan, di ba? Kung presidente natin ay nagkikare sa atin, di ba? Mayroong malasakit. Siyempre, you are also inspired to do something, di ba? Na, sige, kasi sila nga may malasakit sa akin. Ako pa kaya, hindi ko malasakitan yung sarili ko, di ba?
For example naman, yung presidente walang malasakit, mga kababayan. Eh di ikaw din manghihina ka na, di ba? Oh, ano ba tong gobyerno na ito? Wala man lang akong mapasukan na trabaho, di ba? Ganun yun mga kababayan. Although it is correct, no? Na hindi nakasalalay sa gobyerno ang pag-angat ng estado ng ating buhay, mga kababayan, no? Pero nasa sayo yun eh, di ba? Nasa sayo pa rin yun. Kung talagang porsigido ka, maraming paraan, no? Kaso nga lang, pinagagaan lang ng gobyerno, no? Yung ating mga, kumbaga, mga proseso, mga kababayan. Okay? Former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president. And he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, ano nangyari? Wala. That is why people are very dissatisfied because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon. Correct. Correct mga kabayan. No? Nakikita talaga yan ng taong bayan. Anong akala niyo sa taong bayan? Bulag. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.